episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, pag-uusapan natin ang mga hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. If it's your first time here, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para notified ka for new episodes. If you're listening naman sa Spotify, you can also follow our podcast there by going back to the main page and then click nyo yung follow button. Now, you may also follow our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screens or by going to linktr.ee/prettypettythepodcast. Now, for this week, we are going to dive into a topic na naging trending noong mga nakaraang linggo. And this is the 20% new tax on interest earned sa mga bank savings and time deposits. Okay, alam nyo yung moment na finally, no, nakakaipon ka na. Meron ka ng inimbak na pera sa bangko. Tapos, may laman na yung savings account mo. Tapos biglang all of a sudden may maririnig kang balita na meron ng 20% tax na ipapataw doon sa interest earned ng savings mo. No? Saan naman ang galing yan? And totoo ba yung balitang yan? Paano naman tayo mga nagsisave sa future? Lahat na lang binibigyan ng tax. Ngayon, posible naman na tinatanong nyo, no, bakit parang lahat na lang may kaltas, lahat na lang may bawas? Isipin mo yung sinusweldo mo, kinakaltasan na ng tax. Now, bawat bibilin mo, mapa-load yan, grocery, subscription sa internet or whatnot, lahat yan may VAT. Tapos ngayon, yung hard-earned money mo na iniipon mo sa bangko, ay may tax na din. So, parang kahit anong gawin mo, no, kahit anong kilos ang gawin mo, merong kakaltas sa perang pinaghirapan mo. And While we get naman that the government needs these funds, no, para maponduhan yung mga proyekto ng gobyerno, minsan hindi mo maiwasan na, teka lang, saan ba napupunta yung tax na binabayaran ko? At bakit parang tayo na nang laging naiipit kapag ganitong usapang tax na ang pinag-uusapan? So, i-breakdown natin itong bagong tax na to, no? What is this new law all about? So, noong July 1, 2025, this year, there was a new tax that was implemented, which is part ng Capital Markets Efficiency Promotions Act or CMEPA, or others call it RA 12214. This law was championed by the very great Senator Ralph Recto. And this is signed by President Marcos Jr. So, meron nang ipapataw na 20% flat final withholding tax to all interest income. So, lahat ng mga deposit accounts bibigyan ng 20% flat rate final withholding tax. So, regardless of maturity, time frame, currency, or account type, bibigyan niya ng 20% tax. This actually replaces the old tiered system of 0 to 20% for peso deposit accounts and yung 15% rate for foreign currency accounts. Ngayon, like most people, no, tulad ko, at alam kong tulad nyo din, kapag naririnig nyo yung salitang tax, hindi nyo maiwasang, mainis, matrigger. Parang, tax na naman to, ano na naman itong panibagong tax na to. So, maraming lumalabas na misconceptions about this new tax at kumakalat sa mga tao. So, di ko alam kung fear-mongering ba to, naglalabas pa sila ng misinformation para yung mga tao matakot mag-save sa bangko. Hindi ko sure. Pero madaming lumalabas na maling information sa social media about this new tax. So, nag-research naman tayo and pinag-aralan naman natin kahit papano yung bagong tax na to and nalaman natin yung totoo about this tax, no? So, pag-uusapan natin yung common misconceptions about this new tax law. Okay, misconception number 1. Okay, lahat ng pera ko sa bangko itatax ng 20%.
Okay. Ang sagot po dyan, hindi po tama yan. Hindi po totoo yon. Hindi yung principal amount or savings mo ang itatax, kundi yung interest income lang o yung earnings mo from your deposit. So, for example, meron kang, I don't know, 50,000 sa bangko. No, meron kang 50,000 na nakasave sa bangko. Tapos, nag-earn yung 50,000 mo ng 1,000 pesos na interest. So, alin ba yung itatax doon? Yung 50,000 ba o yung interest na 1,000? Yun lang pong interest ng 1,000 pesos ang itatax. Okay? Hindi yung buong laman ng bank account mo. Okay? Kasi iniisip ng iba yung buong laman eh. So parang kung malaki yung savings mo sa bangko, ang laki din na makakaltas sa tax. Hindi po ganon. Yung interest lang ang makakaltasan. So, yes, may kaltas pa rin, pero hindi ganun kalaki tulad ng iniisip ng iba. Tulad ng sabi ko kanina, hindi yung buong laman ng account mo ang itatax. Now, misconception number 2. Okay. Lahat ng existing accounts ay affected agad. Okay. Linawin po natin yan, no? Only new or recently renewed accounts starting July 1 of this year ang covered ng bagong 20% flat rate final withholding tax. So yung mga existing long-term deposit accounts that was opened before July 1, 2025 will still follow the old tax rates, no, hanggang mag-mature yan. Kasi for example, yung mga time deposits na binuksan before July 1 of this year, may magmamature yan after a few years eh. Hindi kayo affected. Okay? Hindi kayo affected ng 20% tax rate na to. Ang magiging apektado lang ay yung mga newly opened deposit accounts and yung mga renewed deposit accounts after July 1, 2025. Let's give an example. So, kunyari, nag-open ka ng time deposit mo ngayong July. Okay. Pasok ka na ba sa 20% rate? Yes. Kasi kakabukas mo lang nitong July. Another example. For example, nag-renew ka ng existing savings account mo nitong July 1 or after July 1. Pasok ka na rin ba sa 20% rate? Yes. Pasok ka na rin. Pero, kung meron kang long-term deposit na inopen mo nung last year, December of 2024, tas hindi mo ginagalaw, wala kang change na ginagawa doon sa account mo, hindi ka affected. Okay? Hindi ka apektado nitong bagong tax rate. Goods ka pa doon sa luma. Okay? Usually 15% pa din yan hanggang sa mag-mature. Once mag-mature yan, okay, tas nirenew mo, for example, I don't know, then doon na mag-take effect yung bagong rate of 20%. Okay, mag-move on tayo sa misconception number 3. Okay, ang common misconception ng iba is, this is a new tax na bigla-bigla na lang sumusulpot at bigla-bigla na lang isinisingit. Okay, bagong tax na naman. Okay, according sa ating research, no, itong tax on interest income has been in effect for decades. Matagal na tong tax na pinapataw sa mga interest ng mga deposit accounts ninyo. So meaning, hindi ito bagong tax. So ano yung change? Ano yung nagbago? They just created a standardized percentage of 20% for all accounts for fairness and simplicity. Kasi dati kasi may iba-ibang tax rates, may 0%, 5%, 10%, 15%, depende ata yan sa offer ng bangko and depende dun sa amount na i-deposit mo. So may mga special rates before for long-term deposits. Ngayon, because of this law, wala na yung mga special rates na yan. Finlat rate na yan ng 20%. Ngayon, tatanungin nyo siguro, sino ba yung nag-e-enjoy ng mga special rates na yan? Mostly, yung mga big-time depositors, mga sobrang malalaking mag-deposit, ang binibigyan ng mga special rates. Parang isipin mo, bumili ka ng wholesale sa isang grocery store, usually may discount yan, di ba?
So, what I'm thinking is, kung magde-deposit ka ng sobrang malaking amount sa isang bangko, pwede ka na lang bigyan ng special rate doon sa interest na kikitain ng account mo. But now, with this law, wala nang ganyan. Lahat pantay-pantay, whether kung small-time depositor ka lang or big-time depositor. Okay, next, misconception number 4. Parang lugi na mag-ipon sa bangko ngayon. Parang hindi na magandang mag-ipon sa mga bangko nowadays. Okay, ito medyo depende pa rin to sa'yo kung ano yung pananaw mo, no? While interest earnings will be taxed 20% pero pantay-pantay na siya. Your principal naman, yung principal amount na dineposit mo will stay the same. Hindi siya itatax. Hindi yan gagalawin ng gobyerno. By a long shot, banks are still one of the good options for you to save money. Okay? Isa yan sa mga secure places to save your money for emergency purposes or emergency funds or short-term savings. Pero like what financial experts are saying, do not put all of your eggs in one basket. Diba? Hindi advisable na ilagay mo sa isang bangko lahat ng savings mo. It's still advisable for you to put your money and your resources in different accounts or in different places. You can explore the option of investing in stocks or in bonds. Iba nag-i-invest sa crypto, iba nag-o-open ng multiple accounts in different banks. Kunyari, nanalo ka sa loto ng 1 million, no? So yung 1 million, nalagyan mo lang ba sa isang bank account? Siyempre, hindi. I-divide mo yan, tapos ilalagay mo yan into multiple banks. Para kung malugi itong bangkong to, which is very unlikely, pero kung malugi man itong bangkong to, yung pera mo, safe. Gets mo? Ngayon, kung hindi mo kaya magtiwala sa bangko nowadays, which is, valid naman yan, pwede mo pa rin namang itago yung pera mo sa ilalim ng kama, sa cabinet, sa kisame ng bahay nyo. Just make sure lang na pagkakatiwalaan mo yung mga taong kasama mo na hindi yan nanakawin. Okay, last misconception. Ang pinaka tatamaan dito sa bagong tax na to ay mga ordinaryong Pilipino na nagse-save sa bangko. Okay, ito fact lang din, no? Based sa data ng Department of Finance, 99.6% ng depositors are already taxed 20% before this law. Okay, so kung hindi mo alam, check mo yung yung policy mo sa bangko kung ilang percent mo yung binabayaran mong tax sa interest earned, no? Baka naman kasi noon pa lang 20% pa yung tinatax sa'yo. Ngayon, magre-reklamo ka. Hindi mo lang pala alam yung policy ng account mo. So, again, this is based on factual data from Department of Finance. 99.6% of all depositors nowadays are already being taxed of 20%. Yung natitirang 0.4%, usually yan yung mga big depositors, yung mga sobrang yayaman na binigyan ng special rates ng mga banks na mga mas lower rates. So kung tutusin, the ones really affected by this new law are those large long-term depositors who are getting lower tax rates. So with this new tax, regardless kung big time ka or small time depositor ka, you will be taxed the same amount. So medyo patas na ang laban. Okay, so mag-review tayo ng mga napag-usapan natin in the last few minutes, no? So first of all, hindi tinatax ang mismong pera mo sa bangko, your principal amount or principal savings in your account. Ang itatax lang ay ang interest income. Kung ano yung in-interest ng account mo, yun lang ang itatax. Second, hindi ito bagong tax. Matagal na itong tax na to, decades ago pa to. Ang nangyari lang, pinantay-pantay lahat ng taxes, tinanggal na yung mga tiered percentages at ginawa lang siyang flat rate 20% across the board. And third, hindi lahat ng account affected agad. Okay? Kung ang account mo ay hindi pa matured and inopen mo yan before July 1, 2025, hindi ka pa
affected. Only new accounts and newly renewed accounts after July 1, 2025 ang apektado ng new tax rates na to. Okay, sige, Tito Alvin. Naniniwala naman ako sa'yo. Gets ko naman yan. And naliwanagan naman ako ng konti kahit paano about this new law. Pero I really can't help but feel like the government is taking too much from our hard-earned money. Tapos, hindi ko naman din ramdam yung balik sa akin nung tax na binabayaran ko. Okay. Paano ba ito? Gets ko naman yung nararamdaman nyo. Alam kong madaming tao ang triggered sa new tax rate na to, no? Kasi kung iisipin mo, tax na nga yung sweldo natin every month, no? May tax na tayong binabayaran every month from our salary. Tapos lahat ng binibili mo may tax yan kasi may value added tax. Tapos ngayon, pati yung savings mo or kikitain ng savings mo, may bawas din. No? Parang hindi ka na nakaligtas. Parang bawat kilos mo, bawat kibot mo sa buhay, may kakaltas ang tax sa'yo. Kahit anong galaw mo sa pera mo, may parte dyan na hindi naman pupunta sa'yo. And while some of these taxes are meant to fund public projects and services, aminin na natin na it doesn't always feel like we're getting our money's worth or our taxes worth. Kaya yung mga frustrations nyo about additional taxes, valid naman yan. Okay, hindi natin i-invalidate yan. Valid yung feelings nyo na yan. And hindi lang to tungkol do sa 20% na bagong tax. It's part of a bigger feeling na parang, sandali, pera ko to eh. Pero bakit parang hindi ko ma-enjoy yung pera ko ng buo? Diba? Alam niyo yung feeling na gano'n? Na pag tumingin ka sa payslip mo, so makikita mo yung tax mo, parang, dapat masaya ka kasi sweldo mo eh. Pero dahil nakita mo yung tax mo, parang, part of you is not enjoying the salary that you received. Pero of course, alam mo yun, tanggapin na natin na as a law-abiding citizen, taxation is really necessary. We need roads, we need new schools, we need new infrastructure, hospitals. Pero ang tanong kasi ng karamihan is, bakit parang laging tayong ordinaryong tao, ordinaryong taxpayers, ang nagbaburden ng maraming tax na to? Pero yung mga nandun sa taas na nag-e-enjoy ng mga tax-free benefits nila, sometimes pa nga hindi pa nagbabayad ng tax, hindi hinahabol ng gobyerno. No? And this is a topic that should be open or should be discussed openly by the public. At sa mga conversations about tax, alam ko na ang sector or ang grupo na pinaka nagdadala ng burden na to ang middle class. Aminin nyo, di ba? Yung middle class, sila yung majority nagbabayad ng tax. Sila yung merong steady na trabaho. And mostly, they are law-abiding citizens. Sila yung may buying power, so madalas ang binibili nila, napapatawan din ng value-added tax. Pero, never sila nabigyan ng ayuda. Never sila nabigyan ng discount or tax break. Kasi ang mga middle class, never yan considered as poor. Pero, hindi rin sila considered na mayaman. So parang stuck sila sa gitna. Nasa limbo sila sa gitna. Hindi sila poor, pero hindi sila rich. Kumbaga, the middle class is too rich to be helped, but too poor to feel comfortable. Sila yung may mga lumang kotse. Meron kotse, pero luma na. Pero pinapahirapan pa rin ng traffic schemes ng gobyerno. Kung wala ka namang kotse, sa kang commuter na middle class employee, sobrang hirap mag-commute to and from work. Sila yung may mga trabaho pero kulang pa rin ang take-home pay para sa mga respective families nila. So ang nangyayari, lumalabas ang middle class ay nagmimistulang cash cow ng gobyerno. Pag may bagong tax scheme,
sila yung unang maapektuhan. Sila yung unang tatamaan. Ngayon, kapag magbibigay ang gobyerno ng subsidy, sila yung hindi kasali. Sila yung wala sa listahan. Kapag may crisis or disaster, sila pa rin ang nagsushoulder ng pagbangon ng sarili nilang buhay. And hindi sila priority ng gobyerno. No, medyo nakakapagod isipin, to be honest. And kung na-experience mo to firsthand, nakakapagod. Literally. No, kasi parang lahat na lang ng sakripisyo mo sa life na binibigay mo sa trabaho mo, and binibigay mo sa gobyerno, parang walang balik. So the big question is, hanggang kailan? Hanggang kailan nating hahayaang maging invisible ang middle class sa mata ng government? So pagdating sa ayuda and sa relief coming from the government, nasa dulo sila ng listahan. Pero pagdating sa mga bagong tax scheme, nasa front line ang middle class. So yun na nga. So this new 20% tax on deposit interest officially nag-take effect na siya noong July 1. Sa iba siguro maliit lang na changes yan, hindi kailangang ikabahala yan. Pero para sa marami, lalo sa mga affected, specifically yung mga middle class na affected nitong bagong change na to, isa na naman to sa dagdag na ibabawas sa kinikita nilang technically enough lang para sa buhay nila. So, sa dinami-dami ng buwis na binabayaran natin, mula sa sahod natin hanggang sa savings, ang tanong, saan ba talaga napupunta? The middle class earners are not asking for handouts. We are not asking to be spoiled by the government. We're asking to be seen, to be heard, kasi for sure pagod na ang middle class. Pero for sure hindi yan tatahimik. Ang laban hindi lang naman para sa mayaman at para sa mahirap. Kasama sa kwento yung mga nasa gitna, aka mga middle class earners. So dapat ang gobyerno kapag mag-iisip ng solusyon, hindi lang solusyon para sa mayaman, hindi lang solusyon para sa mahirap, dapat kasama din yun nasa gitna. Isama sa solusyon ang middle class sector. So yung mga nasa middle class dyan, so always keep asking, always keep talking, and keep on pushing further. O ayan, so dyan na natin tatapusin ang episode na ito. And if you like this episode, share mo na yan sa tita mong hindi nagbabayad ng tax. Charot! Share this episode to your friends and family. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast in Spotify. You may also follow our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see on the bottom of your screens, or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty.